Kumusta mga ka-DIY? At ito ang aking bagong project ngayon. Ito yung tinatawag na movable or yung, hindi siya tinatawag na portable kasi medyo malaki itong ating setup. Bale, movable siya at, dahil meron akong mga power tools pa rin na kailangan ng AC or yung alternating current na tinatawag. Yung ibang power tools merong mga di-battery na, pero meron pa rin ako yung mga kagaya nung, miter saw na AC pa rin. At ginawa ko ito para hindi na ako, gumagamit pa ng mahabang extension lead papunta dun sa garden. At meron din kasi akong, chainsaw na pang-garden na kailangan pa rin ng AC. Bale, meron tayo ditong, 48 volts system ito. Bale, meron tayong, battery nandito sa may baba at gumamit ako ng, puro Victron Energy na parts dito. Bale, yung battery natin ay meron tayong Pylontech. Tapos puro, Victron Energy na itong tatlo dito. Bale meron ako ditong, pure sine wave na inverter at saka yung solar charge controller at saka meron yung tinatawag na Servo GX. Bale ito yung parang pinaka-brain nitong ating setup. Bale naka-connect din dito yung battery para na mo-monitor sa online kahit saan sa anywhere. Yun nga ang sabi dito sa sa mismong Victron, website. Kahit saan na tayong lugar ay mamo-monitor natin itong setup na 'to, kung ano yung nakasaksak dito sa, Servo GX. Bale gano'n din yung output nitong bale yung connection nitong ating, inverter, meron din papunta rito at saka gano'n na rin dito sa ating, MPPT na SCC. Bale yung sa battery, compatible din itong Pylontech sa may, ating, Servo GX. Meron naman silang listahan kung anong mga compatible na batteries na puwedeng i-monitor. At, bale ang total weight ng ating setup dito ay nasa mahigit 85 kilos at yung ating battery ay nasa 36 kilos na 'yan. At ito namang ating inverter na toroidal ay, 31 kilos. Tsaka meron pa tayo doong, SCC at saka yung Servo GX. Bale gumamit ako ng yung tinatawag namin ditong, hand truck. 'Yan ang itsura niyan, may dalawang handle sa taas. Ito yung parang, kaparehas nito yung, pinangbubuhat ng mga soft drinks sa Pilipinas. Bale brand new ko ding binili yang hand truck na 'yan na may, pneumatic tires at, gumamit na rin ako ng plywood. Bale yung plywood ang humahawak sa ating mga, parts diyan na nakasabit. At ito yung ating, battery storage at Pylontech ang, aking napili dahil, ito yung compatible na sa ating, Victron brand. Nasa listahan nila 'yan. Kaya itong battery ay meron itong, 3.5 kilowatt capacity at, ang model niyan ay, US3000C. 'Yan, bale 'yan yung ating gagamiting battery sa setup na ito. At dito naman meron tayong, Victron Energy na Multi-Plus. Bale, 48 volts din. Meron siyang, 5,000 VA at 70 amperes na charging current. 'Yan yung sa AC, kung nakakabit tayo sa AC. Bale, meron siyang AC transfer na 50 amperes. Tapos, 230 volts pero 'yan ay naa-adjust, magmula 210 or 215 volts hanggang 245 volts. Bale hindi ito hybrid inverter. Bale parang ito yung, parang gagana siyang parang UPS. Pero hindi ko naman priority-ng isasaksak ito sa AC dahil gagamit naman tayo ng solar panel.
Bale ganito ang itsura niyang, nasa loob niyan. Bale meron siyang AC in do'n at saka AC out na dalawa, pamimili na lang diyan. Tapos ito yung ating battery. At ito naman yung ating, charge controller na smart solar. Ibig sabihin ay, puwede na i-connect sa cellphone na gamit yung Bluetooth. Bale meron siyang, Bluetooth logo do'n. Do'n natin napapalitan yung mga settings. Bale, ang maximum bale itong, SEC na 'to ay puwede rin 'to sa 12 volts, 24, 36 hanggang sa 48 volts. Kaya nakaano tayo sa 48 volts, 'yun ang ating, system. Kaya meron itong hanggang, 2 kilowatt na solar panel na puwede nating maipasok dito sa ating input, dito sa ating PV. Bale, 'yan ang maximum niya, 2 kilowatt na solar panel. At itong, ating Servo GX ay lahat diyan iko-connect natin yung, koneksyon galing sa, SCC, sa inverter at saka sa battery. Bale, maraming koneksyon itong ating, Servo GX at bale ang power input nito ay, from 8 volts hanggang 70 volts DC. Kaya puwede ito sa 12 volts setup hanggang 48 volts, pero umaabot pa ito ng 70 volts. Bale ang koneksyon niyan meron sa ilalim ay, meron tayong relay 2, relay 1 at saka yung mga digital input. Puwede rin siya sa temperature at saka meron din tayong micro SD ay yung tinatawag na tank. Ito yung iba na namang parts o yung product ng, Victron. Pero hindi ko naman na magagamit ang mga ito. Bale, ito yung connection ng ating Ethernet. Kung ayaw mong i-connect sa Wi-Fi ay, puwede ito sa direktang gumagamit tayo ng Ethernet cable galing sa ating router. Tapos meron siyang, VE direct na connection hanggang 3. Diyan ko iko-connect yung ating, charge controller. Bale meron tayo doong, ah, VE direct connection din. Bale may cable akong binili para diretso dito sa ating, saksakan dito sa socket ng ating Servo GX. At meron din siyang, VE CAN. Ito naman yung, ang itsura nito parang pang Ethernet cable. Ito yung kino-connect sa mga kagaya dito sa battery natin at saka yung dito sa may ating inverter. At, BMS bus or BMS CAN, ito yung ay ito pala yung VE bus na tinatawag. Yun yung dalawa dito sa likod. Tapos yung BMS CAN naman, yung, connection ka para sa ibang mga battery. At ita-try ko niyan kung saan ang connection niyan at kailangan ko pang basahin yung manual kung saan ang connection ng mga 'yan. At meron din tayo ditong, USB connection at saka yung kung merong, yung nabibiling, monitor, puwede rin yung display para makikita lahat. Kaysa gumagamit ng cellphone ay iko-connect naman dito yung sa USB at saka sa ating, video. Bale meron itong HDMI connection. Bale ito yung pinakalikod ng ating, hand truck. 'Yan, bale diyan ko ipapasok lahat yung mga cables. Dito na rin ako maglalagay ng, fuse box at saka yung mga circuit breaker. Kasama na din yung ating mga fuse. Bale pati yung output ng, ating, inverter ay dito na rin sa likod para walang gaanong nakalagay sa harap. Ito yung gagamitin kong, circuit breaker manggagaling dun sa panel at meron na rin itong, SPD na kasama. Bale, ang input nito, dito manggagaling yung panel, positive at saka negative. Dumaan dito sa ating breaker tapos output. Bale ito yung ating, SPD o yung, surge, protection device na tinatawag. Bale dito ko ilalagay 'yan sa may bandang taas at hahanapan ko pa ng, magandang puwesto kasi manggagaling yung ating, cable dun sa panel sa taas.
kaya hanapan ko pa ng magandang puwesto at tsaka yung pang mga, fuse or yung breaker para dun sa galing sa battery at tsaka yung ating, socket na para dun natin isasaksak yung mga load. At siya nga pala itong ating, hand truck na ganito ay, maximum weight ay, hanggang 150 kilos. Kaya kaya pa rin itong ano, kaya pa rin itong ating hand truck buhatin 'yan lahat, yang ating 85 kilos mahigit na nakalagay diyan. At update ko ulit kayo sa susunod na video at dun naman sa mga wiring nito. Kaya ano, ah, subscribe mga ka-DIY at, maraming salamat.